Alam mo ba na karamihan sa mga kababaihang lampas 60 anyos ay patuloy pa ring nagsusuot ng mga kulay na minsan nilang minahal noong sila ay mas bata, kahit hindi na ito bumabagay sa kanilang balat ngayon? Kamusta po? Isa itong sensitibong paksa na bihirang talakayin, ngunit mahalaga. Ang kulay ng iyong pananamit ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong natural na alindog. Sa halip na magbigay ng sigla at kumpiyansa, maaaring unti-unti nitong inaalis ang kinang na taglay mo. Isipin mo si Aling Nena mula sa Quezon City. Siya ay 67 taong gulang, isang mapagkalingang lola, at palaging nakasuot ng kanyang paboritong puting blouse. Ngunit isang araw, napansin ng kanyang apo na tila mas maputla at pagod siyang tingnan. Mula sa simpleng obserbasyon na iyon, nagsimula ang malaking pagbabago. Sa loob lamang ng ilang linggo, matapos niyang palitan ang mga kulay sa kanyang aparador, nagsimula siyang tumanggap ng mga papuri mula sa mga kaibigan, kapitbahay, at kahit mga di kilalang tao sa palengke. Ang sikreto, hindi ito bagong gupit o mamahaling makeup. Isa lamang itong malaytaong desisyong pumili ng tamang kulay para sa kanyang edad at kutis. Bakit ito mahalaga? Dahil habang tayo'y tumatanda, nagbabago rin ang ating balat, ang kinis, kinang, at kulay nito. Ngunit marami sa atin ang nananatiling nakaangkla sa mga kulay na gumana noon, kahit hindi na ito akma ngayon. At kung hindi mo ito mapapansin, baka ito pa ang dahilan kung bakit tila wala ng epekto ang iyong effort na magmukhang presko at buhay. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Hindi rin ito tungkol sa pagbili ng bagong wardrobe. Ito ay tungkol sa kaalaman at sa tamang pagpili. Ngayong araw, simulan natin ang seryeng ito kung saan tatalakayin natin ang 5 kulay na dapat mong iwasan pagkatapos ng edad 60 at higit sa lahat. Ano ang dapat mong isuot kapalit ng mga ito upang mas mailabas ang natural mong ganda at kumpiyansa? Hindi ito usaping fashion lang, ito ay tungkol sa pagbabalik ng sigla, ng lakas, at ng ngiting matagal mo nang hindi nararamdaman. Kaya bago tayo magsimula, mula sa ang lungsod ka nanonood? Isulat mo sa comment sa ibaba, baka ikaw ang banggitin ko sa susunod na video. At kung nais mo pa ng higit pang tips para sa mga kababaihang may edad at karunungan, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito. Ito ay pamayanan ng mga kababaihang may pinagdaanan, may lalim, at may ganda pa ring taglay. Ngayong alam mo na ang ating layunin, handa ka na bang tuklasin ang unang kulay na palihim kang pinatatanda? Tara na't simulan natin. Kulay 1, icy white, tahimik kang pinapaputla at pinatatanda. Kung may isang kulay na madalas nating isipin na ligtas at klasiko, ito ay ang puti. Malinis tingnan, bagay sa lahat ng okasyon, at madaling ipares. Ngunit alam mo ba na ang icy white, yung sobrang linaw at malamig na puti, ay maaaring palihim na pinapababa ang iyong natural na kinang? Iyan ang natuklasan ni Aling Lourdes, 70 anyos mula sa Bacolod. Matagal na niyang paborito ang kanyang mapuputing blusa at sweater. Para sa kanya, simbolo ito ng kaayusan at kalinisan. Ngunit nang mapansin ng kanyang anak na tuwing suot niya ito ay mukha siyang pagod, siya'y nagtanong, may mali ba sa suot ko? Ang sagot? Ang kulay. Habang tumatanda tayo, unti-unting nagbabago ang kulay ng ating balat, nagiging mas mapusyaw, minsan ay may kaunting pamumula o paninilaw. Kapag ipinares ito sa matining at malamig na puti, lumalabas ang bawat anino, kulubot, o kaputlaan. Sa halip na pagandahin, mas lalo itong naglalabas ng pagod sa mukha. Lalo na kung maputi ka na at may kulay abo o pilak na buhok, mas lumalabo pa ang kabuwang itsura. Imbes na magmukhang elegante, parang walang buhay ang dating. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ibig sabihin nito'y kailangang iwasan mo na ng tuluyan ang puti. Ang susi, piliin ang tamang klase ng puti. Subukan mong hanapin ang mga warm white na kulay gaya ng ivory, parang puti na may kaunting dilaw, mainit sa mata. Off-white, medyo creamy ang dating, mas natural. Pure white, may konting kislap o texture, nakakadagdag ng sigla. Noong sinubukan ni Aling Lourdes ang isang ivory na blusa, hindi siya makapaniwala sa epekto. Para akong binuksan ng ilaw, natatawang kwento niya. Simula noon, imbes na sabihing mukhang pagod siya, sinasabihan na siyang blooming. Isa pang tip, kapag bibili ng damit, ilapit mo ito sa mukha mo sa natural na ilaw, malalaman mo agad kung bumabagay ito. Kapag mas lalo kang nagmukhang malusob, alam mong iyon ang tamang kulay para sa'yo. Sa mga espesyal na okasyon, huwag ding matakot gumamit ng puti basta may texture, gaya ng lace, knit, o patterned na tela.
mas nagmumukhang eleganteng natural. Subukan ding ipares ito sa kulay na bumabagay sa mga matured na kutis, camel, navy blue, rose pink, mga kulay na nagbibigay balance at lalim sa kabuuang porma. Tandaan, ang puti ay hindi kaaway. Pero ang maling puti ay maaaring magpababa ng tiwala mo sa sarili. Piliin mo ang puting nagsasabing buhay ka, hindi pagod. Elegante, hindi matamlay. Ngayon, ikaw naman. Naranasan mo na rin bang suotin ang paborito mong puti pero pakiramdam mo'y parang kulang? Ano ang kapalit na kulay na mas nagpaganda ng iyong itsura? Ibahagi mo sa comments, baka makatulong ka pa sa iba. Sa susunod, tatalakayin natin ang isa na namang e-classic na kulay na paborito ng marami pero maaaring tahimik ding nagpapalabo ng iyong ganda, matte black. Kulay 2, matte black, bakit ang pinakamatalinong pumili ay maaaring nagsasayang ng ganda? Walang duda, ang itim ay matagal nang sinasabing pinakamatalinong kulay. Pampapayat, classy, at hindi naluluma. Ngunit kung ikaw ay lampas 60 taong gulang, oras na upang muling pag-isipan ang paborito mong itim, lalo na kung ito ay matte black. Kilalanin si Ginang Letty, isang 68 anyos na dating guro mula sa Iloilo. Habang nakaupo siya sa harap ko sa isang simpleng fashion consultation, ibinulong niya, bakit parang hindi na ako eleganteng tingnan kapag suot ko ang itim kong bestida? Noon, ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. At doon ko ipinaliwanag sa kanya ang isang bagay na hindi alam ng karamihan, habang tumatanda tayo, nagiging mas banayad ang ating kutis, nawawala ang natural na kinang. Ang matte black, na dati ay nagbibigay ng porma at presensya, ay nagiging mabigat at malupit sa ating mukha. Ang problema sa matte black ay hindi lamang ang kulay nito kundi ang paraan ng pagsipsip nito sa liwanag. Hindi ito nagbabounce ng glow. Imbes, binibigyang diin nito ang bawat linya sa mukha, bawat aninong lumilitaw sa ilalim ng mata, at kung minsan, kahit ang ating pagod. Kung ikaw ay may kulay abong buhok o makinis na kutis, lalong tumitindi ang contrast. Sa halip na maging elegante, nagiging maputla, matigas, o minsan pa nga ay mukhang may sakit. Sa mga kababaihang may mas maitim na balat, lalo pang nagiging mapusyaw ang kabuwang itsura, parang nawawala ang sigla. Pero narito ang maganda, hindi mo kailangang talikuran ang pagiging elegante. Kailangan mo lamang lumipat sa mga itim na may lalim, ningning at pagkabuhay. Narito ang ilang alternatibo. Charcoal gray, mas banayad sa mata ngunit may parehong slimming effect. Rich navy blue, elegante, matalino, ngunit nagbibigay ng init sa kutis. Itim na may texture o kintab, gaya ng seda, wool blend o lace. Si Ginang Letty, nang subukan niya ang isang dark charcoal blouse na may kaunting shimmer, napangiti siya. Parang bumalik ang kislap sa mata ko, sabi niya. Hindi lang siya ang nakapansin, pati mga kaibigan niya ay nagsabing mas mukhang presko at bata siya. Kung gusto mo pa rin ang iyong mga itim na piraso, narito ang ilang solusyon. Iwasan ang sobrang plain na tela. Humanap ng may konting texture o kintab. Magdagdag ng accessories na may kulay malapit sa iyong mukha, scarf na kulay rose, hikaw na pearl, o kwintas na ginto. Gumamit ng layering, blazer na itim pero ipinares sa blusa na may mas malambot na kulay. Ang pagiging elegante ay hindi nakasalalay sa pagiging simple. Ito'y nasa pagkakaangkop ng kulay sa iyong kasalukuyang kagandahan. Kaya bago ka magsuot muli ng paborito mong black dress, itanong mo muna, ito ba'y nagbibigay buhay sa akin, o ako'y nawawala sa loob nito? Sa susunod, ating pag-uusapan ang isa na namang kulay na mukhang masayahin, pero maaaring tahimik na nagpapahina sa iyong glow, pale yellow. Kulay 3, pale yellow, masayahin sa paningin, mapanganib sa balat na may edad. Kapag naririnig natin ang dilaw, agad nating naiisip ang sikat ng araw, kasayahan, at positibong enerhiya. Kaya natural lang na marami sa atin ang naakit sa kulay na ito. Ngunit para sa mga kababaihang lampas 60, ang pale yellow ay maaaring hindi gaanong kaaya-aya gaya ng iniisip natin. Isang magandang halimbawa nito si Aling Linda, isang 72 anyos na lola mula sa Davao City. Noong graduation ng kanyang apo, nagsuot siya ng paboritong pale yellow na sweater. Ngunit pagbalik ng mga litrato, nagulat siya, parang maputla siya, at walang sigla ang kanyang kutis. Sa kultura naming mga Pilipino, sabi ni Aling Linda, ang dilaw ay simbolo ng kasaganahan at tagumpay. Pero sa mga larawang iyon, parang ako'y may sakit. Ang kanyang karanasan ay hindi kakaiba.
Maraming kababaihan sa edad na ito ang hindi napapansing ang sobrang mapusyaw na dilaw ay humahalo na lang sa kutis nila, sa halip na palutangin ito. Partikular na mapanganib ito para sa mga may kutis kayumanggi o morena, dahil madalas, nagiging sobrang kalapit ang tono ng palay yellow sa natural mong balat, nawawala ang contrast at sigla. Para naman sa may maputing balat, napapalabas nito ang mga batik, pamumula o pamumutla. Para sa may buhok na kulay abo, lalong nagiging flat o matamlay ang dating. At sa mga kababaihang may bilugang katawan, ang palay yellow ay kadalasang hindi nagbibigay ng porma. Ito'y parang nawawala sa background, walang diin, walang hugis. Pero heto ang magandang balita, hindi mo kailangang talikuran ang dilaw. Kailangan mo lang hanapin ang mas malalim at mas mainit na bersyon nito. Narito ang mga alternatibong shades na lubhang nakakatulong. Mustard yellow, mas may bigat, mas may karakter, ngunit hindi agresibo. Amber, may kaunting ginto at kaakit-akit lalo na sa mga morena. Golden yellow, kumikintab sa ilalim ng ilaw, perfect para sa gabi. Si Aling Linda, matapos niyang subukan ang isang mustard yellow cardigan na gawa sa malambot na tela, ay hindi na lumingon pa sa pale yellow. Ngayon, anya, kapag suot ko ang dilaw, sinasabi nilang blooming ako. Hindi pagod. Kung nais mong subukan muna bago magpalit ng buong damit, magsimula sa accessories. Scarf na may amber tone. Kwintas na may gintong detalye. Hikaw o headband na may mustard na tema. Para sa mga espesyal na okasyon, subukan ang gintong tela na may kinang, lalo na kung nasa ilalim ng artificial light. Ang mga ganitong shade ay nagbibigay ng mainit na glow sa mukha, bagay na bagay sa kutis Pilipina. Tandaan, ang layunin ay hindi lang makasabay sa uso, kundi makahanap ng kulay na nagbibigay buhay sa iyo. Kung ang palay yellow ay hindi ka na kinakatawan, huwag kang mahiyang palitan ito. Baka ang bagong dilaw mo ay magdala ng bagong kumpiyansa. Ikaw naman, may karanasan ka rin ba sa dilaw? Aling shade ang bumagay sa iyo? Ibahagi sa comments, baka makapagbigay ka ng inspirasyon sa iba. Sa susunod, tatalakayin natin ang kulay na kadalasang iniugnay sa pagiging neutrally safe, pero maaaring palihim na nagpapawala sa iyong presensya, faded beige. Kulay 4, faded beige, ang e-safe na kulay na palihim kang pinapawala. Kung may isang kulay na palaging pinipili ng mga kababaihan, kapag ayaw nilang magkamali, iyon ay ang beige. Mula blazer hanggang pantalon, mula bag hanggang sapatos, ito ang kulay na tinuturing na ligtas, neutral, at walang sablay. Pero ang hindi napapansin ng marami ay ito rin ang kulay na tahimik kang pinapabura sa paningin ng mundo. Gaya ng karanasan ni Aling Maria, 75 anyos mula sa Cebu. Kilala siya sa kanilang barangay bilang masayahin at palakaibigan. Ngunit sa tuwing nagsusuot siya ng kanyang paboritong faded beige blazer, parang walang nakakapansin sa kanya. Isang araw, sinabi ng kanyang anak, "Ma, parang nawawala ka sa mga litrato." Doon niya napagtanto, ang kulay na inaakala niyang e-safe, pala ang dahilan kung bakit tila siya ay nagiging invisible. Ito ang tinatawag kong disappearing effect. Ang problema sa faded beige ay ang sobrang pagkakahawig nito sa natural na kutis, lalo na sa balat ng mga Pilipina. Sa halip na magbigay ng contrast o kinang, nagiging parang karugtong lang ito ng balat, kaya walang nabubuong linya o porma. Para sa mga may buhok na kulay pilak, lalo pa itong nagpapalabo ng itsura. Ang buhok ay nawawala sa background. Ang mga mata, pisngi at labi ay nawawala ng focus. Kung medyo bilugan ang katawan, ang beige ay hindi nagbibigay ng hulma, lahat ay parang isang kulay lang. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang talikuran ang buong ideya ng neutral tones. Ang sikreto, piliin ang mas mainit, mas may lalim na bersyon ng beige. Subukan mo ang mga ito. Camel, malalim, malambot, may dignidad. Warm sand, parang beige na may gintong init. Toffee o tan, mas matingkad, mas eleganteng tingnan. Nang subukan ni Aling Maria ang camel-colored na cashmere sweater, nabigla siya. Para akong binuksan, sabi niya. Biglang nagkaliwanag ang mukha ko. Pati buhok ko parang mas kumintab. Para sa mga Pilipinang may morena o kayumangging balat, ang mga warm neutrals ay mas nakakaangat ng natural mong ganda. Hindi nito kinakalaban ang kutis mo, inaalalayan ka nitong lumiwanag. Narito ang ilang praktikal na tips. Piliin ang telang may texture, tweed, linen, knit, upang mailalim ang hitsura mo. Mag-layer ng iba't ibang shades ng mainit na neutrals para sa luxurious na dating. Gumamit ng gold jewelry o scarf na may rich tones para magbigay ng contrast.
Ngayon, kung may beige kang hindi mo kayang bitawan, subukan mo itong ipares sa mas matingkad na kulay. Halimbawa, camel na coat sa ibabaw ng rose pink na blouse. O faded beige pants na may navy blue na top para hindi ka magmukhang isang kulay lang. Ang mahalaga, huwag kang pumayag na mawala ang presensya mo. Pumili ng kulay na inilalabas ang lakas at ganda mo. Ikaw naman, anong karanasan mo sa beige? May mga kulay ka bang natuklasan na mas bumagay sa'yo? Ibahagi sa comments at baka ito na ang tulong na kailangan ng ibang manonood. Susunod, ang panghuling kulay sa listahan, isang tono na paborito ng marami dahil sa lambing nito, ngunit maaaring masyadong mahina upang sumuporta sa lakas ng isang babae sa kanyang prime, baby pink. Kulay 5, baby pink, malambing sa paningin, ngunit masyadong mahina para sa iyong lakas. Ang pink ay kulay ng lambing, kabataan, at pag-aruga. Kaya hindi katakatakang maraming kababaihan ang naakit dito, lalo na sa baby pink, isang soft na shade na tila sumisigaw ng feminine. Ngunit kung ikaw ay nasa iyong 60 pataas, tanungin mo ang sarili mo, inaangat ba ng baby pink ang iyong ganda, o unti-unti ka nitong pinapalaylay? Si Aling Jane, isang 67 anyos na negosyanteng babae mula sa Quezon City, ay matagal nang mahilig sa baby pink. Noong mas bata pa siya, ito ang kulay na nagpapasaya sa kanya. Ngunit kamakailan, napansin niya, sa tuwing suot ko ang pink kong blouse, parang walang kulay ang mukha ko. Parang nawawala ako sa eksena. Hindi ito haka-haka. Ang sobrang banayad na kulay gaya ng baby pink ay kadalasang walang sapat na lakas upang bigyang buhay ang kutis ng mga kababaihang may edad. Sa halip na i-highlight ang iyong natural na kinang, nagiging flat at maputla ang buong hitsura. Lalo na kung may silver o puting buhok ka, ang baby pink ay maaaring maging sobrang mahina para kontrahin ang mapusyaw mong kutis. Para sa mga morena o kayumangging balat, nagiging walang dating ang kombinasyon. At sa mga may fuller figure, madalas nawawala ang anyo ng katawan, hindi ito nagbibigay porma o dimensyon. Ngunit hindi mo kailangang bitawan ang pink. Ang sagot? Lumipat sa mas may lakas na bersyon nito. Narito ang mga shades na subok na nagpapabuhay sa mukha. Rose pink, mas malalim, mas eleganteng pink. Coral pink, may halo ng orange, nagbibigay ng sigla. Fuchsia o warm blush, mas matingkad, may presensya. Si Aling Jane, matapos subukan ang isang coral pink na dress para sa isang forum ng mga senior women entrepreneurs, ay napahanga maging ang kanyang sarili. Parang may spotlight sa akin, anya. At ang daming nagsabing ang blooming ko raw. Ang mga richer pinks ay hindi lang para sa mas batang kababaihan. Kapag naitugma sa tamang tela, gaya ng silk, chiffon, o cotton blends, nagbibigay ito ng kombinasyon ng lambing at lakas, bagay na bagay sa isang babaeng may pinagdaanan na. Kung nais mo munang dahan-dahan, subukan ang mga sumusunod. Coral scarf na ipinatong sa lig. Rose pink na lipstick na may warm undertone. Pink na handbag na mas matingkad kaysa sa baby pink. Kapag handa ka na, subukan ang full look. Rose pink blazer na ipinair sa navy na slacks. Coral blouse na tinernohan ng camel-colored na coat. At kung nais mo ng konting edge, magsuot ng animal print na scarf sa ibabaw ng fuchsia top. Ang kombinasyon ng lakas at lambing ay kayang-kaya mong dalhin. Ang pink ay hindi lang para sa bata. Ang pink ay para sa babaeng may tapang, may ganda, at may kwento. Ang tanong, alin ang pink na tunay na kakampi mo? Ibahagi mo sa comments, anong shade ng pink ang bumagay sa'yo? At anong pink ang natutunan mong iwasan? Ngayon na napag-usapan na natin ang 5 kulay na maaaring palihim kang pinatatanda, sa huling bahagi ng seryeng ito, pag-uusapan natin kung paano buuin ang wardrobe na tunay na nagpapatingkad sa iyo. Huwag palampasin! Ang iyong wardrobe pagkatapos ng 60, piliin ang mga kulay na nagpapakislap sa iyo. Ngayong natapos na natin ang paglalakbay sa 5 kulay na palihim na maaaring nagpapababa sa iyong natural na kinang, panahon na upang magtanong, anong mga kulay ang tunay na nagpapatingkad sa iyo ngayon, sa yugtong ito ng iyong buhay? Hindi madali ang magpaalam sa mga kulay na naging bahagi ng iyong estilo sa loob ng maraming taon. Ang icy white, matte black, pale yellow, faded beige, at baby pink ay maaaring nagsilbing matibay na bahagi ng iyong aparador noon. Ngunit gaya ng buhay, ang katawan, kutis, at enerhiya natin ay nagbabago, at nararapat lang na ang mga kulay na nakapaligid sa atin ay magbago rin. Ang kagandahan ng panahong ito ng buhay ay narito, may karunungan ka na ngayon. Alam mo kung ano ang bumabagay sa iyo, ano ang nagpapagaan ng pakiramdam mo,
at ano ang nagpapalakas sa loob mong humarap sa mundo. Ang bawat kulay na inirekomenda natin, ivory sa halip na icy white, charcoal sa halip na matte black, mustard sa halip na pale yellow, camel sa halip na faded beige, at coral sa halip na baby pink, ay hindi lang para magmukhang bata. Ang layunin ay magmukhang buhay, tiwala, at naroroon. Narito ang ilang simpleng hakbang para simulan ang pagbabagong ito sa wardrobe. Mag-eksperimento sa liwanag ng araw. Hawakan ang isang piraso ng tela malapit sa iyong mukha. Napansin mo ba kung naging mas buhay ang iyong balat? Kung hindi, baka kailangan mo ng ibang tono. Magsimula sa maliliit na piraso. Hindi kailangang palitan lahat ng damit. Magsimula sa scarf, blouse, o cardigan. Tuklasin ang epekto. Magtanong sa mga taong mahal mo. Minsan, mas nakikita nila kung kailan ka tunay na nagliliwanag. Huwag matakot magtanggal. Kung may damit kang hindi mo nasuot dahil pakiramdam mo'y hindi ka komportable o hindi ka pinapansin, baka oras na para ito ipalitan. Ang wardrobe ay hindi lamang koleksyon ng tela. Ito ay representasyon ng kung sino ka ngayon. At sa edad na 60 pataas, hindi ka na kailangang magtago. Sa halip, dapat ka nang itanghal. Ang kulay ay may kapangyarihan. Maaari nitong buksan ang mga pinto ng kumpiyansa. Maaari nitong pagaanin ang mga araw mong mabigat. Maaari nitong ibalik ang dating ningning na akala mong nawala na. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayong gabi, aling kulay ang magpapakita ng totoong ako ngayon? At simulan mo roon. Kung nakatulong sa iyo ang seryeng ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento, anong kulay ang pinakamalaking natuklasan mo? Anong maliit na pagbabago ang gusto mong subukan sa susunod mong pamimili? At higit sa lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Patuloy tayong maglalakbay kasama ang mga kababaihang kagaya mo, malalim, marunong, at walang takot sa pagbabago. Ang tunay na kagandahan ay hindi nagmumula sa kung anong kulay ang uso. Nagmumula ito sa pagpili ng mga kulay na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay buhay, mahalaga, at totoo. Salamat sa pagsama mo sa amin. Hanggang sa susunod.